Ang gagawin nila, nabanggit ni Senator Alan Cayetano, parang natanong siya sa isang interview, kung pupunta ba sila sa Korte Suprema para mag-appeal na ang ginagawa itong mga ulaga na ito, itong mga bangag senators na to ay mali or tama. So hindi siya, mga kababayan, hindi siya, sabi niya, hindi siya pupunta sa Supreme Court. Kasi parang, you know, ang gagawin niya, delaying tactics. Kasi ano pa yan eh, antayin pa yung, desisyon ng Korte Suprema na sino ba talagang legitimate or not. Katulad ng ginagawa nila dito sa petisyon ni Senator Bato. Kung meron bang jurisdiction ng ICC sa kanya. Di ba, dinidelay-delay, ang tagal-tagal ilabas nitong Korte Suprema. Para sana magkaalaman na kung wala, edi sana makabalik na si Senator Bato dyan sa Senado. Okay, so mga kababayan, nagbabalik na naman ang ating palanggang Maharlika. Tuloy-tuloy ang ating pag-uusap dito dahil hindi pa rin tapos ang ating laban, okay, at ating suporta dito sa Brave 18 at majority senators. Kasi mga kababayan, talagang bend the law or sabi nga ni Senator Marcoleta, ang ginagawa ng mga bangag na ito ay talagang, mga bangag, ay abuse of power, circumvention of the law, pagbabali sa batas, wag na yung word na yon, okay? Paglalapastangan, right? So kahapon nakita niyo, narinig niyo, natin lahat ang mga pinangalanan, right? Ako personally, naniniwala ako sa Brave 18, but syempre, okay, pwede natin silang paniwalaan, pwede natin silang hindi paniwalaan, it depends sa inyo kung paano nyo titimbangin. The reason why nagko-conduct sila dyan ng ng investigation sa Senado para malaman natin kung sino yung nagsisinungaling. The problem, mga kababayan, itong mga bangag at ang kanilang mga bangag senators, ayaw nila i-honor ang legitimate, legally majority senators. Tapos sa inyo makikipagpatayan niyang mga yan. Harap-harapan, sabi ko nga panggagago yan sa Pilipino, harap-harapan na pinipilit nila. Parang katulad na explanation ni Senator Pia Cayetano na ang 12 ay hindi 13. Or, ang 12, ang ano man yung exact sinabi niya, parang ang 12 plus 1 is 13. Not 12. I'm just giving an example, di ba? Ang 12 ay hindi 13. So, dito mo makikita, mga minamahal nating mga kababayan na lulubog kayo sa kamunduhan, na kahirapan at kabangagan, ang problema, nagsasabwat-sabwatan sila. NBI, police, AFP, kasi nga under yan kay Bangag. Under yan sa executive. Siya ang nagtalaga sa mga yan. So kahit harap-harapan, kahit wala sa konstitusyon, ipinipilit nila, gusto nilang baliin yung konstitusyon, gusto nilang baliin ang batas. Wala nang batas-batas, pang-aabuso na. Kaya nga, ang ibig sabihin na lang dyan, ang pwede talaga mangyari, ay magpapatayan yung mga yan. Okay? Kasi wala silang batas na sinusunod. Kawawa talaga kayo dyan. Kasi, hindi naman ako nagkamali sa inyo eh. Napalalahanan kayo noong 2013 na talagang itong putang inang Marcos Jr. na ito, itong Lisa Tanas, itong mga hayop na to, ay talagang babaliktarin nila, tatakutin nila, sisindakin nila. Okay? Sisindakin nila tayo pero dahil magpapasindak. So katulad ngayong itong araw na to, o simula kagabi bago tayo natulog, dyan kayo dyan sa Pilipinas, bago tayo nagpahinga, hindi naman aaminin ng mga pinangalanganan, mga kababayan, hindi naman aaminin ng mga nag-graduate, ni Dad actually. Okay, I think nandito sa, natin, may ginawa siya na parang gumraduate yung mga tawatan. Ayan. Sabi ko nga, hindi naman sila aamin. Okay? Hindi naman aamin itong mga ito sa kanilang mga kasalanan. Meron bang aamin itong mga to, katulad nito? Alright? So, Facebook. Okay. Bear with me, ha? Pasensya na kayo sa ating
signal. Alright. Okay. Pakita ko lang sa inyo mga graduates. Okay, here are the graduates. Pia Trinidad, thank you for this. Natuwa ako dito. Okay, natuwa ako dito sa ginawa mo. I-follow nyo lang si Pia Trinidad para makabayad ako ng joke. Okay. Makabayad ako dahil ang effort niya talaga is hindi mo matawaran. Ito, ulitin natin, Jenny nakakatawa. Abante, Nag-graduate. Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojoang, Townhouse, Julien Baronda, Yan yung pinuntahan ni Bangag sa Townhouse, Iloilo. Ace Barbers, Townhouse, Nag-graduate. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Yan, mga Manix kalaban ng Delipe, bayan. House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Ayan, Townhouse din niya kinuha. ang itsura niya. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Aha. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. Mhm. Jay Kong-hun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Townhouse. Raul Manuel, Oh, House of Representatives and Townhouse. Sandro Marcos, Forbes Townhouse. Park. and Lawag. Paolo Ortega, House of Representatives. Mga Joseph graduate- Paduano, House of mga Representatives, graduates sa Townhouse. Maleta Stella University. Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. Alright. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, Oh my House of God. Representatives. Jenny Abante, Okay. Sia Adyong. Yan yung malupit no? Anyway, so actually may kulang pa dyan wala pa si Bonoan, yung house arrest ngayon, wala pa yung PR, di ba? Yung dalawang PR, yung Ruben Manahan, wala pa si Flaabi. Sino yung kulang doon? Sinong wala doon sa graduate sa pagnanakaw? Right. So ngayon, mga kababayan, paulit-ulit natin dahil hindi titigil itong Bangag administration para, sabi ko nga dyan, lintik lang ang walang ganti. It's either ipapakulong nila ang Brave 18. Okay? Sabi ni Legendary, graduate of House of Crooks. Yeah. So, hindi yan sila, lintik lang ang walang ganti sa Brave 18 dahil nga pinangalanan mismo ang mastermind. At ang mastermind, ang pamilyang Bangag at si Sandro Marcos, di ba? So, ang gagawin nila ngayon dahil patawag ang mga colorum senators, colorum Bangag senators, nagpatawag sila ng hearing sa Monday sa June 8 at pinapatawag nila itong Brave 18. Ang punto natin dito, mga kababayan, sa ating hindi pananaw yung titignan mo lang, babasahin mo lang yung mga inexplain ni Senator Alan Cayetano, Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, at other, brilliant lawyers na hindi pwede silang makakuha ng mayorya o ng leadership dahil wala silang tamang bilang. Sinabi na nga ni Senator Alan Cayetano na willing naman siya. Mga kababayan, willing naman siyang ibigay kung meron kompleto sila. So hindi nga, wala nga silang bilang Kaya nga ang mangyayari dyan, it's either makakuha sila ng bilang dahil nililigawan kinukumbinsin nila na bumaliktad. Ayan si Joel Villanueva and syempre mga nakaabang na mga kaso na gagawin nila kay Senator Robin Padilla. Diba? Yung obstruction of justice na sabi nga ni Senator Alan Cayetano, paano nagkaroon ng obstruction of justice? Dahil during that time na gusto nilang dukutin si Bato, sinasabi mismo ng NBI na wala naman silang warrant of arrest. So ano yung nilabag na batas? Ano in-obstruct? Diba? Ano yung nag-intervene ba? Wala. Na-obstruct ba? Wala. So, alam mo, kahit grade 1, kung ikaw ay nasa tamang utak at ang pagbabasehan mo ay nasa tama, ay maniniwala ka kay Alan Cayetano. Hindi ako supporter ni Cayetano. Alam nyo yan. It just so happened na nasa tamang landas siya.
Okay? So yan ngayon yung ginagawa ng mga bangag ng NBI yung ngayon yung NBI tsaka DILG, yung dalawang demonyo lahat naman yan ng mga tao ni bangag ay demonyo. So paano mo i-honor itong kanilang Monday group, okay? Yung Monday colorum na hearing, yun ang tunay na colorum na pamumunuan daw ng acting president nila. In-explain ni Senator Alan Cayetano, hindi niya in-explain based dun sa Constitution na binabasa niyang rule section doon na whatever rules, I forgot. But anyway, whatever section ng batas. Okay? Ang importante, ang nakalagay doon, hindi ka pwede mag-acting president, hindi ka pwede mag-elect ng acting president kung buhay pa yung Senate president na hindi naman nag-resign, hindi naman namatay, hindi naman incapacitated, katulad sa mga utak ng mga bangag na ito, na mentally, incapacitated kasi mahilig sila mag-abuso ng kapangyarihan. Alright? Dahil galit na galit sila kahapon. Gumraduate ba naman yung mga putang ina sa House of Crocs, sabi nyo nga. So, gagawin nila ngayon, dahil inimbita nila yung Brave 18. Alright? Ito yung nakakatakot, mga kababayan. Hindi ito nakakatuwa. Nakakatakot ito kasi unang-una illegitimate o null and void yung ginawa nila. Okay? Based dun sa Constitution, hindi based kay Alan, hindi based kahit kaninong magagaling na abogado, base sa Constitution na binabasa nila. Kung wala tayong Constitution, kung sino ang marami, kung sino ang matira matibay. Kaso may Constitution Binakaltasan kayo ng mga taxes nyo, lahat ng klase ng taxes. Tapos yung pala, pinapang-alpot-alpot lang, di ba, ng mga putang ina, ninanakaw lang. So, kung titignan mo ito, mga kababayan, itong mga kakamping kasi, kung sana matinulang itong mga to kumpara sila sa bayan, itong mga putang ina kayo, na galit kayo kay Marcos. Kung titignan ninyo, okay? Di ba nakapag-aral naman kayo, katulad ni Gordong Ulul, si Drilong Ulul, si Kiko, Pimentel na Julul, lahat nagkampi-kampihan na nga sila. Ganito talaga, kapag ang tao ay greedy, maleta, ang nasa utak, at kapangyarihan. Okay? So ngayon, pinipilit nila ang mali. Kaya nga, law bender sila Bend the law. Sa harap ng kabataan, sa harap ng mga yung mga nag-aaral ng abogasya. Sabi ni Alan Cayetano kahapon, paano niya ipapaliwanag ito sa mga magbabar exam? Exactly. Na, nasasabi niya na okay lang itong ginawa nilang illegitimacy, na mag-elect sila ng acting president. So, kailangan nyo i-revise yung constitution o sunugin nyo. Diba? Sunugin nyo na lang kasi wala ng konstitusyon na sinusunod, mga kababayan. So, ang gagawin nila ngayon, mga kababayan, dahil pinatawag nila, sinabi na rin naman ni Erich Sylvester na umu-order ng mga babae. Umu-order ng mga babae para kanyang kakantalariin, diba, chochok-chakin, or ano man ang gagawin niya, paglaruan niya, according doon sa one of the Brave 18 Marines. So, ang gagawin nila, papatawag nila, pag hindi mag-report, kasi for sure hindi magre-report. Napanood ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, na how can you honor that illegitimate, the context ng interview niya, it's like, legitimate. Hindi constitutional yung pagtalaga nila sa kanilang colorum group. Alright? So ngayon, mga kababayan, ang gagawin nila, pag hindi umattend ang Brave 18, iko-contempt nila. Ngayon, pag ang gagawin na, kikidnapin niyang mga yan. Kaya natatakot ako para sa mahal na inang bayan na baka magkaroon ng patayan. Dahil makikipagpatayan ang mga Marcos Jr. Ang Marcos Jr. administration, gumugurgur sila ng tao. Harap-harapan, ginagawa kayong tanga. Parang alam niyo yung parang hinahainan kayo ng Okay. Parang kunyari itong kulay, ano bang kulay ito? Oh, Vuitton pala ito, Okay, ewan ko kanino okay, anyway, orange ba to? Colorblind yata ako. Anyway, kunyari ito pula. Okay, wag na yan, magkuha na. Kunyari ito ay itim. Ito na lang, para madali. Okay? Itim. Okay, ito yung kulay na itim.
Sasabihin nila sa taong bayan, di ba alam ninyo na kulay itim, tangerine daw yun. Kaya mo na parang hindi ko ma-identify yung kulay orange or what. Okay? Kunyari ito itim. Right? Alam ng buong mundo na itong itim. Pero pinipilit ng bangang, hindi yan itim. Puti yan. Okay? Pag hindi ka naniniwala na puti yan, utang ina mo, gugurgurin kita. Hindi. Nag-aral tayo ng primary colors eh. Diba? Parang nag-aral tayo, white, white, black, ganon. Diba? Bata pa lang tayo, nag-aaral na tayo kung ano yung mga basic or primary intermediate colors, ganyan-ganyan. So, ipipilit nila sa inyong puti. So, ano mangyayari ngayon? Nabuang ka, di ba? Kasi nakagisnan mo, na alam mo, itim to. Pero pinipilit sa yung puti. Yan ang ginagawa nila ngayon sa konstitusyon na sinasabi diyan na hindi ka pwede hindi ka pwedeng mag-take over sa Senate presidency kung wala kayong 13 bilang out of 24. Alright? Dahil hindi nila nakayanan yung pasabog ng Brave 18, mga kababayan, gagamitin nila sa dahas. Ipipilit nila na ang itim ay puti. Meaning, ang illegal ay gagawin nilang legal. So, it's either sa January, tandaan nyo, hindi naman ako tayo nagkakamali dito sa ating mga prediction o yung mga na-foresee natin na mga pangyayari dahil sa kaputahan ng mga ito. So, ang gagawin, tatakutin nila. Alam mo, we have to support this Brave 18 Marines, no? Maraming gusto magparating ng tulong. Financially, we have to help them, pero wala pang tayong nakatanggap na kung kanino tayo mag-send. Pero palala ko lang sa'yo, please, wag nyo idaan ang pera ninyo sa mga vloggers na nakawin nila yan. Kahit kaalyado pa natin, lalo yung mga alpot, wag kayo mag-send ng pera doon. Kung tumulong kayo, didiretso tayong tulong. Kasi nakakaawa. Ang iba doon, nararamdaman ko, yun ang mga kababayan natin. Lahat yun, Pilipino eh. Di ba na nakikita mo yung sincerity nila? Okay? Kasi pag nagsisinungaling, sabi ko, hindi ka pwede magkwento na, pumunta ako sa number 14 Nara Street. Tapos, wala naman palang Nara Street. Wala naman palang, di ba? So, kaya nga, challenge sila. Ang sabi nga ni Alan Cayetano, actually somehow, kahit na inis ako kay Alan Cayetano dati, na nakikinig, never ko pinakinggan yan. Sa totoo lang. Ganun kasi ako, pag hindi ko gusto yung ng tao na, hindi ko yan pakikinggan, putangin lang akong pakialam sa sinasabi mo. Kasi para sa akin, I don't like you because of this, because of that. Pero pinapakinggan ko siya eh. Kahit hindi ko siya gustong-gusto. Pinapakinggan ko siya nung sinasabi niya yung batas, even si Pia Cayetano. Pero bumilib ako kay Pia Cayetano. I love you, Pia Cayetano. Mamaya explain ko kung bakit ko siya minahal. Oo, hindi ba ako galit kay Pia? Okay, hindi ko rin yan dati pinapanood. Kasi syempre, di ba, nung ako'y, alam niyo kung anong hugot ko, di ba? Dahil ako'y bangag supporter noon. Kaya hindi ko yan gusto. Pero ngayon, dahil nakikita ko na at least ginawa ni Alan Cayetano yung tama. Pwede nang si Alan ay mag-give in. Di ba? Pwede na siyang tumanggap ng mali-maleta galing sa bangag. Pwede. Sa nangyari sa kanila in the past ni Inday Sara during the speakership ni, who's that guy? So, kumusta na pala yun, yung lalaking yun? Dahil ko nakakalimutan pangalan nun, di ba? Hindi naman siya kinampihan ni Inday Sara during that time, panganahon ng tatay niya. Alright? So ngayon, mga kababayan, so nakikita natin dito, okay, totoo ba na si Villanueva ay babaliktad na? Let's, I hope not. Okay? Pero pag bumaliktad, alam nyo na nang tinakot. Velasco. Thank you, Susan Marsan. Thank you. Si Alan Velasco. Di ba, nakita nyo? Kung tutusin ko, ito si Alan Cayetano ay mapagtanim. Ay hindi, nung panahon ng tatay mo, kinampayan mo si Alan, ngayon, ikaw nakasalalay ka sa impeachment, i-impeach kita. Kaya kita, ganito, ganyan, kakampi ako sa mga bangag, yun sa ngalan ng salapi. Pero dito ako bumilib sa kanya. Na ginawa niya yung tama. Actually, kahit kay Jingo, alam niyo kung paano ko balawrain si Jingo eh. Pero bumilib ako dahil pinili niyang makulong. Kesa sa umayon dito sa mga bangag. Alright? So ngayon, nagagawin nila, mga kababayan, sa 18 Marines o sa iba pa, ay iko-contempt nila at asahan nyo ito. Alright? Ikukulong nila
at gagamitin nila ang peking kapangyarihan ng kolorum senators. Yan ang mangyayari dyan. Was it Pantal yun? Basta yun, alam nyo na yun. Wag na, I forgot the exact sitwasyon. No? Alan, Cayetano, Velasco, and Pantaleon Alvarez. Tignan mo ngayon, magkakampi-kampi sila. Pero ganun talaga sa politics. But ganun pa man, ikukulong nila yung Brave 18, ikukontempt nila yan. Kasi nga, ginagawa nga nila yung itim, ginagawa nilang puti. Kiniklaim nila ngayon na yung majority, sila Alan Cayetano, ang hindi legitimate. So pinipilit nila, wala po silang bilang na 13. Okay? So etong ang nakakatakot sa bayan nating minamahal. Dahil nag-iisip ako ng words kung paano ko, nag-search ako kung paano ko sila isasalarawan sa inyo. Ano ba yung mga legal terms na pwedeng nag-googleable naman lahat ng mga bagay-bagay ngayon, di ba? Wala abuse of power. Wala nang ibang words. Pagbabali sa batas. So, ikukulong nila yung Brave 18 pag hindi pumunta doon sa Senado, sa 18. Kasi nga kasabot nila yung NBI eh. Kasabot nila yung PNP, kasabot nila yung AFP. Ano magagawa ng 18 kung tututukan nila ng baril? Right? Kung tutukan nila ng baril, ano magagawa nun kahit sila ay mga Marines, kung wala naman silang armas, paano naman sila makalaban dun pag tinutukan ng mga putang inang ito? So yan ang nakakatakot, nakaabang-abang natin sa 18. Sa Monday. Dahil mga kababayan, nagpalabas na nga ng kasinungalingan itong NBI director. 'Di ba na bayad daw yung mga sinabi bayad yan ng binayaran ni Mike Defensor ng 5 million. Yang Brave 18 na yan. Actually doon sa kanyang pagpapa-interview nitong nung Matibag. Sabi niya nagbayad ng 5 million. Hindi niya sinabi na each. Okay, doon sa una. Hindi ko napanood yung isa pang pinagsasabi niya. And later on, sinasabi sa report na 5 million each daw. Alright? At matagal na daw nila yon alam, sometime in April or like few months ago, yung tungkol sa pagbabayad daw ni Mike. Tapos daw niluluto ng nila. Ano ka putang inang, di ba obvious na nagsisinungaling? Kung naniniwala ka, itong tibag na to, through investigation, na sinabi mo na ang isa sa kaanak ng isang ng Marine na nagsabi na inoferan sila ng 5 milyon ni Mike Defensor, bakit hindi ka kaagad nag-file ng case? Kung NBI director ka, kung nagpapatupad ka ng tamang batas. So meaning, mga kababayan, nagsisinungaling kasi gustong gipitin para i-discredit ang 18 Marines. As simple as that. I-discredit nila. Tapos, ang worst case scenario pa dyan, mga palangga, maliban sa dadamputin nila, yung 18 Marines, sa Monday, pag kinontempt nila, o mga the next days after that na hindi maka-attend, kasi Monday, magpa-supina or kung anong mga gagawin ng mga putang na yan, o pupuntahan sa bahay. Then, si Alan Cayetano, di ba? Alan, Robin Padilla, okay? Pag yan ay pinush nila yung obstruction of justice na another colorum. I-push ng, who's that? Yung NBI, tapos tatrabahuin ni Bonjing Remulla sa ombudsman. Right? As ombudsman. Tapos nakakargahan ng kung ano-anong kaso, dadamputin nila si Alan or it's either papatayin nila kung sino sa kanila. Kasi sabi ko nga sa inyo, para manalo sila, unconstitutional, wala talaga silang bilang. Wala silang bilang, wala pa silang 13. Pero, kasi obviously si Quezon Di Bola ay tumawid na. Diba? Although mukhang ang lungkot-lungkot ng mukha niya, so hindi natin alam kung talaga bang totaling tumawid na siya. Nakapag nagkaroon ba, let's say, ng botohan uli, let's say for, another Senate presidency, boboto ba siya? So, pwede nilang makuha actually. Pwede nilang makuha. Isang kembot na lang sila. Kung nakuha nila si Quezon, pwede nilang makuha itong si Villanueva kasi may usap-usapan. I don't know kung si Villanueva ay
tama bang landas ang pupuntahan niya? Kasi may nilalabas sa mga media, may isang malaking investigasyon. Sabi ng NBI, sabi ng DILG, may isang malaking investigasyon sa Bulacan. Di ba taga doon yon? So it's either, mga kababayan, babaliktad si Villanueva, kompleto na sila. 13. Okay? So sino ang talo? Do you think ang talo si Cayetano? No. Do you think ang talo itong mga senador? Hindi. Ang taong bayan ang talo. Alam niyo kung bakit? At ang mga Brave Marines kasi, ikukulong sila kasi yun yung intention, ikukulong or papatayin. Ang worst case scenario, pag walang bumaliktad, doon sa 10, well, 12 sila, 2, si Jinggoy nakakulong, si Senator Bato, somewhere down the road, okay? Kung wala sila makumbinsi doon sa 10, kasi 12 na sila kasama si Escudero. It's either, kung ayaw talaga ng 10, magbabaril sila ng 1, 2, o 1 lang. No, so kung 12 sila, okay, 12. Pwede silang gumurgor ng 1. Diba? Kasi pag gumurgor sila ng 1, 23 na lang sila. Kasi yung sinasabi ng batas, okay, dapat 13 ang kanilang makuhang boto out of 24 members. Okay, na active. Kung patay na yung 1, 23 na lang, 12 na lang kailangan nila, panalo na sila. Right? Yun ang nakikita ko dito. I'm not saying na mangyayari ito. Ayaw ko mangyari ito. Ayaw ko makulong, okay, ang ating mga 18 Marines. Pero mga kababayan, dito papunta kasi nga, ang itim, ginagawa nilang puti o pula, o, ano man ang kulay na gusto nila. Kasi harap-harapan na hindi aalis sa pwesto yung mga yan. Isa yan sa pinakaunang in-expose ko sa inyo. Number 1, itumba ang mga Duterte. Number 2, si Kubuloy. Number 3, actually, number 1 yung mga vloggers dahil ako ang unang gustong ginurgo. Ako ang unang may death threat sa inyo eh. Wala pa kayo nun yung mga politiko. O iba pa, wala pa kayo, ako muna. So, ang mga vloggers na sumusuporta sa tama o sumusuporta kay Pangulong Duterte. Right? Tapos kayo mga putang ina, kayong mga supporter ng mga Pinklawan, sinasabi nyo, hindi namin sinusuportahan si Marcos Jr. Ayaw namin, never kami magiging supporter ni Marcos, ni Bangag. Pero, kami ay nasa tama lang kasi kailan naging tama ang pagnanakaw ng Bangag? Mga putang ina ninyo. Yung mga supporter ni Lening nakatanggap ng kalahating bilyon, 500 million sa Naga at nagkaroon kayo ng KFC. Drive-thru, yan ba pinagmamalaki yung achievements? Nababasa ko lang, nagkaroon na raw kasi ng KFC sa Naga. Wow, after 2026. Ang probinsya namin, matagal na nagkaroon ng mga fast food chain. Nasa bundok ng hibok-hibok pa yon. So anyway, going back, mga kababayan, itong mga hayop na ito, na mga Pinklawan, mga ulul kayo, mga julul kayo, hindi nyo kailangan kumampi sa mga Duterte. Kumampi lang kayo sa tama. Tama ba na pinagnanakawan kayo ng mali-maleta? Okay lang sa inyo? Siyempre, ididinayan ng mga hayop na yan. Kailan ba aamin ang mga magnanakaw? May nakita na ba kayong magnanakaw na senador? Na kongresista na umamin na siya ay nagnakaw? Tignan natin, mga kababayan. Ano ang sabi nila ng mga okay, wait a minute. Sino itong mga hayop na to? Nag-statement pala ito. Nag-statement si Pimentel. Ay, magkakakampi itong mga ulol na to. Ito, bagit ko kanina. Si, Kiko. Kiko din to, di ba? Aquilino Pimentel. Okay? Is that Kiko ang pangalan? Kiko Pimentel? Okay, yeah. Si Zubiri, yan, si Soto, yan, mga dati naging Senate President. Sabi niya, we former presidents of the Senate of the Republic of the Philippines speak at this difficult moment out of shared moral duty to the institution once had the honor to lead. Ulul! Napangalanan to mga putang inang ito Diba? Tito Tasoto, anong honor pinagsasabi nyo? Sabi niya, those of us who once held the gravel know that the highest duty of Senate President is not to cling
to office but to leave the institution stronger, more respected, and more firmly bound on the rule of law than when he or she found it. Mga kababayan, nakita, Coco Pimentel, hindi Kiko Pimentel, nagkamali ako. Thank you, Palangga. Okay? So ngayon, mga kababayan, talagang nagtulong-tulong sila para bitawan na ni Alan Cayetano yung legitimate na pwesto niya na ibinoto siya. Kasi ito, mga miyembro ng mga bangagang. Ito mga putang inang to, kaya kawawa kayo. Ang tagal na to mga to, yumaman ba ang mga Pilipino? Lugmok pa rin sa kahirapan. Sabi pa, we call all incumbent senators, regardless of lack of or appellation, to de-escalate public rhetoric that demeans the Senate and weakens the audacity. Ang putang inang ito. Kayo nga nagsasabi kung ano-ano pinagsasabi sa kay Alan Cayetano at sa, sa legitimate senators. I mean, majority. Sabi ko sa inyo, ang puti, ang itim gagawin nilang puti. Ganito kahayop na mga to. We urge all members of the chamber to resolve this crisis swiftly within the bounds of the Constitution, the rules, and long-lasting practice. The country cannot afford an unstable Senate at time of mounting economic pressure, security threats, and growing public distrust. You talk about what? Okay, mag-descalate? Anong sabi para magkaroon ng maging stable na? Sino ba pasimuno nito? Ha? Bakit hindi nyo sisiyan si Bangag na nagpadala ng mga mamamatay tao mula sa NBI? Noong 11, noong 13, at itong putang inang John Vic na nagsisinungaling. Nakita nyo, mga kababayan? My God, i-play natin uli. Okay, I think may picture ako dito. Okay, play natin uli for the, sa katotohanan tayo. Nakita nyo to, ginagago. Sabi ko nga sa inyo, harap-harapan. Binababoy kayo ng mga ito. Okay, here we go. Okay. Okay, si Alpot, ito, wait a minute. My God, okay. Oh, ginagawa kayong, ulitin natin ha. Ayan, sinabi niya, dumaan lang daw siya doon. Yan, oh. Oh. Nakita nyo na yan, oh. So, yun nanulak. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo. Nagagawin nilang puti ang itim, babaliin nila ang batas. Ang sabi niya, hindi ako nangharang, nandoon lang ako, mag-isa nga ako parang lumalabas, kinuyog siya. Nakaganon ng putang ina. Tapos pinipigilan niya na makapasok ang Brave 18. How much more? Kung walang camera, baka pinatay na sila. Dumaan lang siya, bakit ka dadaan sa gitna? Siga ka? Alam mo, bilib ako dito kay Pia Cayetano, pero siguro kung ako, I don't know, this is just my personality. Kung ako nasa pwesto matapang na pinakita ni Pia Cayetano, kahanga-hanga yung inakay niya, inakay niya itong mga itong mga Marine, 2, 3 yung inakay niya, mga kababayan. Actually, doon ako napahanga ni Pia Cayetano kasi ibang klase yun, mga kababayan. Yung kanyang ginawa na pag-akay, na parang, andito na kayo, dito mo mararamdaman na yung innate sa kanya. Innate sa kanya yung pagiging mabuting tao, mabuting nanay. Kasi, senator ka. Hindi mo kailangan tong Brave 18 na ito. You don't know this person. Na parang you're very accommodating, nayayakapin mo, tapos lumusot na kayo, ganyan-ganyan. Kasi kinukuyog tayo ni John Vic. Doon ako bumilib kay Pia Cayetano. Sabi ko, I love this lady. Anyway, mga kababayan, more than loving Pia, na ipinakita niyang tapang, kung ako noon, sa ginawa ni John Vic, baka siniko kung putang ina niya, poking ina mo. Diba? Diba? Sisukuhin ko talaga yon. Ay, hindi kasi pwede sa akin yung ganyan eh. Diba? Kailangan ko i-depensa yung sarili mo kasi ano na yun eh, threat na yun ang buhay mo eh. Pwede mo na lang depensahan sa korte yun eh. Pwede mo i-depensa. Any lawyers here? Kasi kung ako noon, na dinamba mo ako, hindi ko alam, baka sakalin mo ako o whatever gagawin mo sa akin, gaganunin kita or whatever kung ano man ang, paggawa ko sa'yo. Nakita nyo? Diba? Nakita nyo ang kababuyan ng mga hayop na ito? So ganito kawalang hiya, mga kababayan, ganito kawalang hiya itong Bangag administration na ito. Na talagang, teka, okay. Talagang hindi tayo, ang tawag dito, hindi tatantanan
Okay. Hindi tayo tatantanan nito. So, I hope, ang tagal ko na sinasabi, sana naman ang mga military, ang mga police, which is, hindi natin sila nakikita ngayon, manindigan sila sa tama. Hindi ito, tama naman si Cayetano, hindi ito about sa kanya, hindi about kung kanino man. This is about sa kung may batas ba bang sinusunod sa Pilipinas. Right? Yeah, we have to love Pia Cayetano. Alam mo, sabi ko, hindi ko talaga yun sinusunod, nakikita ko lang sa Pia. Kasi because, nung ako'y Marcos supporter pa, di ba? Nadamay na siya, magkapatid sila ni Alan. Pero sa totoo lang, nung high school ako, pinapanood ko ang Kompanyero. Yung tatay nila, yun yung gusto ko dati. Okay, nung nabubuhay pa. Alright? Kaya lang nung ako'y naging bangag supporter, nung nag-away talaga sila ni Bangag, yun nung 2016. Pero nakita natin ngayon na kung sino talaga ang demonyo. Yes, nakakabilib si Senator Pia Cayetano. Doon ako natuwa sa kanya nung, let's go, yung inakbayan niya. Parang halina kayo. Makita ko sa video, parang ginaganon pa niya yung kamay niya eh. Hindi lang dalawa yung hawak niya, tatlo. Sabi ko, kasi innate yun eh. You cannot fake your emotion, tandaan ninyo. Some can do that, na i-fake nila, pero yung ganon na under pressure ka eh. Lalabas kasi ang tunay mong kulay eh. Lalabas yung tunay mong nararamdaman. Pwede kasi siya, ba yun? Mga lalaki pa yun. Right? Mga lalaki pa yun. Teka, sino ba ito? Sino ba? Ganyan, ganyan. Although kahit sila ay Marines, malay ko ba kung ano to? Actually, hindi niya alam. Baka mamaya, pwede magpanggap lang, saktan pala siya or something. Katulad ni John Vic Remulla. Pero harap-harapan, mga kababayan. Okay? Harap-harapan ang pangbababoy sa gobyerno ninyo. Ngayon, nag-statement sila. Tapos ganyan eto nga eh. Itong mga putang ina, hindi ko naman nila lahat ng mga hindi pa lahat, mga jutang ginemes na mga pare, katulad ng Flavi na sinasabi ng isa sa mga marine na nakatanggap dun sa number 33 Clemente na yon. Tapos ipinasinungalingan nila. Natural. That's normal reaction ng mga magnanakaw. Kailan ba aamin ang mga akyat bahay gang? Kung mismo nga pumatay na ng tao, nagsisinungaling pa. Nakanood naman kayo ng mga crime, di ba? Ng mga crime scene. Obvious pa na nagumurgur na ng tao, nagsisinungaling pa. Kasi ilalaban nila sa batas kung paano nila matitwist. Kasi hindi ka naman kagad i-judge eh, na i-convict ka. Kasi kung lalabanan mo sa korte, doon kayo maglalabanan. Ito yung ginagawa nila ngayon. Nasa pa-file nila ng kaso, itong mga 18 Marines. Then, mga palangga, ayaw nila sumunod doon sa legitimate na majority senators, sa legitimate blue ribbon, kasi gusto nila mag-conduct sila ng sarili nila. Why? Kasi pinangalanan sila eh. So, i-deny nila yung sarili nila, ba't sila haharap doon? Harap-harapan, kasabwat itong si Erich Sylvester na nakatanggap na ng mga maleta, nag-deliver pa ng mga babae. Right? So, ito ang malupit na katotohanan na nangyayari ngayon sa atin. Kasi, yeah. Ngayon, ito pa. Ang sinasabi pa ng, alright. Ano sinasabi? Ayan, yun. Nagbibida-bidaan ito si Erich Sylvester na sisiguraduhin daw nila na maayos ang hearing, ganito, ganyan. Then, ang sabi ni De Lima, ayan, kakasuhan niya yung, kakasuhan nila. Lahat yun mga gumraduate kanina, okay? Kakasuhan nila ang mga testigo, mga kababayan. Kakasuhan nila kahit harap-harapan na, right? Kahit harap-harapan na ang kanilang kasinungalingan. Papakita ko lang. Ito pala yun, no? Okay, wait a minute. Ayan, ito. Tuwang-tuwa ako dito, mga kababayan. Ayan, no? Ayan, no? Nakita nyo yan? Kahanga-hanga din talaga siya. So, I love that one. Then, yes. Ito pa. May papakita pa ulit ito sa inyo. Recap lang. Okay, so, actually, nag 5 million na ha, yung paghubad-hubad ni paghubad-hubad ni, paghubad-hubad, paglaklak ng alak ni who's that, yung isang tulpokpok. Okay, si Raf. Alright, so napanood nyo na ba yung interview namin with Kiko Barzaga, mga, okay, hindi yan.
Okay, here we go. Ooh, okay. So ito pakita ko lang 'to uli sa inyo. Ito kasi mas maganda kumpara nung nakaraan. Okay, here we go. Okay, katulad nito, 2 million views na 'to ha, itong picture. Okay, itong picture ni Alindog, okay, 2 million views na 'yan. Ay, teka, wait. Okay. Okay, 'di ba? Kaya pinakita natin 'yan sa inyo kahapon. Okay, sabi ng mga bugo diyan, yung ano daw, yung picture ko daw hindi daw totoo, ganyan ganyan ayan oh. Ayan oh, yan yung yan nagpa-picture si is this Gumban? Basta yung ano na yan, Marina yan. Nagpa-picture dito sa kawatan na ito, mula ninuno niya, lolo niya lahat-lahat magnanakaw tong putang inang ito, yan. So ayan pinakita ko sa inyo uli yan para mas maliwanag. Ayan nakita niyo yung side. Okay? Yung side, 'di ba? Pakita natin uli yung haligi. Okay, yan na yung haligi sa likod. Pinakita ko yan sa inyo, yung sahig, mga kababayan, kasi kinumpare natin yan sa picture ko. Ayan, bakit may nakalagay dyan? Ayan ang metadata ng phone, Lawag City. Alam niyo yan, nasa Paway yan. Paway, Ilocos Norte. Ayan, my time. Ayan, bahay ni Bangag. Hindi ko tinanggal yung tao para, ewan ko kung sino yan. So nakita mo yung pilo, sabi ng mga tanga, ano yun? Yung hindi naglaban ng pilo, sabi ng mga tanga. Hindi ang ibig sabihin nun na nasabi ko, tignan nyo yung pillow, you notice that kako, yung mga pillows, through pillows actually, ayan, hindi ibig sabihin yan yung pillows nung 2017 is the same pillows nung 2022 dito sa picture, is it, yeah, I mean, dito sa picture na ito. Ayan oh, yung pillow sa loob. Hindi nga visible kung anong kulay ng pillow. Ang nilalatag nating foundation dyan at katotohanan na the same design ng bahay. Alright? O, ayan, o, yan. O, di ba, payat pa ni Palangga dyan, o. Ayan, nakita nyo dyan? O, ayan. So, at ang sinasabi natin dyan, mga kababayan, katotohanan. So, definitely, i-deny nila yan. Okay? Kailan ba naman aamin yung mga yawa na yan? Alright? Hindi sila aamin. Puro kasinungalingan ang gagawin nila. Nakasave yan sa phone history. Imagine mo, mga kababayan, yung mga lumang pictures pala, okay, hindi natin alam. Akalain yung magpa-picture ako doon. 'Di ba? Pwede naman ako mag-picture doon kasi doon sa yung banda doon, pag humarap ka doon sa lugar na yun, parang bababa ka lang ng konti, doon yung beach na yung pinakita ko sa inyo kahapon, pero hindi ko napapakita ngayon. So, ganun pa man, mga kababayan, itong bangag na gobyernong ito, talagang ang gagawin talaga nila, gigipitin ang 18 Marines. Okay? Gigipitin na ang 18 Marines. Yung sinasabi nila na binayaran itong 18 Marines ni Mike Defensor, baka baliktad. Baka ang bangag ang nagbayad. Kaya nga kailangan marinig ng taong bayan. Okay? Doon sa legitimate majority o legitimate Senate President o legitimate Blue Ribbon na pinamumunuan ni Pia Cayetano. Right? Pero dahil nga napangalanan si Eric Sylvester, si Tito Soto, si Charis, si Sandro Marcos, si Bangag Jr., si Lisa Tanas, mga kababayan, yung mga putang inang ito, talagang gagawa at gagawa, harang-harangan talaga ng mga hayop na ito ang katotohanan. Hindi niyo ba napapansin? Bakit gusto nilang pigilan? Yun yung bottom line. Bakit nila gustong pigilan? Kung gusto nilang imbestigahan, bakit nila pinipigilan at bakit nung naagaw ang Senate presidency, bakit hindi nila matanggap ang katotohanan na hindi na sila ang majority? Bakit kailangan nilang mangkulong? Okay? Wag naman sana manggurgor. Bakit? Kasi, sabi nga ni Alan Cayetano, sila ay mga Marcos senators kasabwat ni Marcos Jr. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya itong si John Vic Supot, itong si Matibag, itong lahat ng itong mga walang hiyang ito ay magkakasabwat sa kanilang ginagawa, gagamitin nilang sandigan bayan, lahat yan. Kaya hindi ko alam, napipressure din siguro itong mga nasa sandigan bayan. Then,
Ang gagawin nila, nabanggit ni Senator Alan Cayetano, parang natanong siya sa isang interview, kung pupunta ba sila sa Korte Suprema para mag-appeal na ang ginagawa itong mga ulaga na ito, itong mga bangag senators na to ay mali or tama. So hindi siya, mga kababayan, hindi siya, sabi niya, hindi siya pupunta sa Supreme Court. Kasi parang, you know, ang gagawin niya, delaying tactics. Kasi ano pa yan antayin pa yung, yung desisyon ng Korte. Ng Korte Suprema na sino ba talagang legitimate or not. Katulad ng ginagawa nila dito sa petisyon ni Senator Bato. Kung meron bang jurisdiction ng ICC sa kanya. Di ba dinidelay-delay ang tagal-tagal ilabas nitong Korte Suprema. Para sana magkaalaman na kung wala, edi sana makabalik na si Senator Bato dyan sa Senado. Kaso hindi natin alam kung pinipressure din itong mga justices diyan. Yun ang malaking problema natin. Pinipressure sa ngalan ng maleta o tinatakot ang mga pamilya kasi nga pang-aabuso ng kapangyarihan ang ginagawa ng bangag administration na ito. So okay. At aside from that, ano ang sabi ni Matibag ngayong araw? Sa media, susulatan namin ang asawa ni Bato kasi namataan namin, may nakapagsumbong na sumakay daw sa yate, chuchu-chuchu, papuntang ganire, papuntang ganyan. And susulatan namin si Nancy De La Rosa, alamin namin, sabi ni Matibag, malaman namin kung ano talaga yung text message niya kay Alan Cayetano, kung totoo ba. Kay Senator Alan Cayetano, nung time na umalis si Senator Bato sa Senate, tama ba yon? Mga kababayan, again, ang itim, gusto nilang gawing pula o gawin nilang puti. Why? Kahit ikaw ay hindi abogado, kahit ako hindi abogado, simpleng mamamayan lang. Pakialam mo sa text messages ko. Unless na may court order. Hindi mo pwedeng buksan kasi meron tayong privacy law. Diba? Hindi mo pwedeng panghimasukan ang mga text messages ko o ikaw unless na inallowed kita na basahin mo yung mga messages na pinadala ko kay Cayetano, ko ako si Nancy. Sumulat daw sila sumulat kami para malaman namin kung totoo bang nag-text siya o kung ano ba yung ibang mga sinasabi niya, anong nilalaman. Nakita niyo? Korte ba siya? Siguro naman meron ditong mga nakaranas ng mga nakasuhan. Okay? O hindi man kayo nakaranas ng kasuhan, nanonood kayo ng mga law and order, yung mga o nagbabasa kayo. Invasion of privacy. Yes, thank you. Then Scorpion. 'Di ba? Meron tayong mga ano tawag dito? Merong pinoprotektahan 'yan. Hindi ka pwedeng susulatan ka kasi NBI director ka. Right? Susulatan kita, ikaw, kasi NBI director ka, NBI director ako, susulatan ka, gusto ko malaman yung text mo, ganyan. Kailangan mo ng court order. At hindi lang yun. Teka, by the way, anong nilabag na batas ni Alan at anong nilabag na batas ni Mrs. De La Rosa? Pakialam mo sa aking private conversation kay Alan Cayetano. Right? So, everyday hindi tayo titigil pero paramdam natin sa inyo na dapat talaga ang tao manindigan na. Ako nag-worry ako, baka gurgurin nila itong ating mga Brave 18. I hope not kasi may mga pamilya yan, mga kababayan natin yan, tao yan. Ang tunay na demonyo ay yung mga napangalanan. Yung mga Brave 18, hindi kumukurap Malalaman mo. Yes, data privacy, sabi ni BF. Diba? Data privacy talaga ang may batas sa atin. So, ito pa rin yung ginagawa nila, kanya-kanya silang pagsisinungaling kasama ang mga NPA, rebuilding mga kaliwa, pinopromote na nila si Risa Bigatla, Irisa na daw. Irisa, alam niyo ba kung ano sa Ilonggo ang Irisa? I-erase. Hindi man mananalo yung bilat ni Risa Ontiveros. Unless na lang kung ibenta niyo yung kaluluwa niya kay Satanas. Okay? Dahil sila ay magnanakaw ng boto. Ayan si Satanas. So, actually, may hinanda pa sa atin, no? Yung ating kaibigan na video. I hope wait a minute. Okay. Sana makita natin. Okay? Okay. Is it the one?
Anong date ngayon? This is the movie. Tulfo. Ito ba yung movie na to? Tirayan ko lang. Iba pala ito. Iba pala yan. Dati niya yan. Dating kaputahan ni ano yan ni Tulfo. Okay, ito na lang. Alright, nasa cellphone ko. Okay. Sinend to sa atin ngayon lang. Ito. Ito. Blue Ribbon ay tinalaga ng new majority. Di ba? Tayo lang. Ito compilation. Interview niya. Okay. Siya na raw. Ng new majority. Di ba? Gusto ko yung bilihan ng budget sa Congress. Kaya po minsan pag hapon papanoodin mo sa TV, paikot-ikot po mga kasama namin sa Congress. Yun pala, lalapitan yung isa, may budget ko ba natitira na akin na lang. Wala alam mo. Para na sususmas na. Yun po pagkakaalam ko. Wow, alam. In one of his interviews, mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were Ay, there? ganito Yes po, Your Ano po Honor. ginagawa niyo dito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Di ba? Dr. Tulfo. Ako po, magandang umaga po. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, Your Honor. Your Honor. Even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Nandiyan na, dumating na sa lobby yung babae. I-guide niya na. Ganun lang po yung experience ko po. Okay. So mga kababayan, yung video na to, Ako rin. okay, alam na alam ni Erwin Tulfo ang laro pagdating sa mga projects. Yung babaeng ipinakita, okay, yun ay kontraktor na dawit sa flood control. Alright? Na sinasabi niya na bumisita siya sa opisina ni Erwin Tulfo. Diba? Si Lacson mismo nagtanong. The reason why pinigil nila ang investigation nung panahon ni Nino, panahon ni Bulaga, okay, ni Tito Soto at panahon ni Lacson. Pinigil nila kasi booking na booking kasama sila. Yung pangalan ni Erich Sylvester na kawatan, Erich Fraudster, ay what? Kasama. Yun ang katotohanan, mga kababayan, alright, sa pangyayari sa ating sitwasyon sa ating bayan ngayon. Okay, so yung mga update, si Jingo Estrada ay magpa-file ng hospital arrest kasi si Bonoan nag-file din ng hospital arrest, right? So, ako naniniwala ako na si Bonoan, okay? Na si Bonoan dahil siya ang ng DPWH eh. Siya ang secretary. So siya talaga, mga kababayan, okay, ang nakakaalam kung sino nag-utos sa kanya para magnakaw at hindi pa siya nakakapagsalita dito sa dito sa Blue Ribbon. Okay? Kasi dapat nakapagsalita siya noong nakaraan, pero hindi niya lubos na pinangalanan ang lahat ng sangkot at sabihin na si Bangag talaga at si Lisa Tanas. Ito yung
mangyayari sa inyo. Okay? Sa mga demonyong mga kawatan na it's either makulong kayo later on o mahuli kayo o mamatay kayo sa sakit. Kasi talaga naman kapag nasa ganyan ka, ang issue mo pag nanakaw sa kaba ng bayan, manghihina ka talaga. Okay? Ulit, hindi ko sinabing si Jinggoy ay inosente. Kung siya ay mapatunayan, silang dalawa, pero ako si Bunuan, mapatunayan din sila, dapat sila talaga makulong, dapat nga bitayin silang lahat Right? Bitayin din si Erwin Tulfo, bitayin din si Tito Soto, bitayin si Bangag, bitayin. Pero, dapat wala di ba? Para matakot na, okay, para magkaroon tayo ng mga leaders na matatakot magnakaw kasi bibitayin sila. Alright? O nga daw, may anong sakit-sakit. Alam mo kasi, hindi ako naaawa. Okay? Magkasakit ka. Ganyan. Maraming mga nagkasakit ng cancer na mga wala ninakaw sa bayan. Kasi we don't know. Yung sakit na yan, sabi nga nila, yung sakit na yan, ano yan, hindi mo alam kung yung iba. Okay? Yung iba nagkakasakit. Sobrang healthy, tapos nagkakaroon ng any kind of cancer, ganyan. Yung iba nga, bata pa. Sabi nga natin, bakit ito, batang-bata, napaka-inosente naman tong batang ito, bakit napdapuan ng ganitong sakit, ganyan-ganyan. Pero ang bottom line natin dito, mga kababayan, mas masarap mabuhay ng wala kang ninanakaw, hindi ka trolls, hindi ka nagpapabayad sa iyong prinsipyo, taas noo ka kahit kanino. Hindi katulad ni Eric Sylvester, aka Erwin Tulfo, na napatunayan na sa Amerika na nagnakaw siya ng identity sa katauhan ni Eric Sylvester. Na tinatanong ko pa nga, mga kababayan, pinatay niya ba si Eric Sylvester? Right? So, ang gagawin natin ngayon, you have to be what? Manindigan. So, kung meron kayong mga kapatid, meron kayong tatay, nanay, na mga sundalo, mga polis, kumbinsihin nyo sila na manindigan sa tama. Kasi ang itim, ginagawa ng puti. Sabi ko nga, wala na tayong ibang maisip pa na legal or Katagalog word o English word. Yung pag-abuso nila sa kapangyarihan. Arap-arapan. Diba? Mga fraudster to lahat. Doon pa lang, sana nga, magising na kayo Naniwala ba kayo sa sinabi ni John Vic? Dumaan lang ako, hindi naman ako nangharang Parang pa nga, ako nga ang dami nila, 50 sila Sabi niya, hindi ko nga kaya na ganun-ganun. Nakita niyo siya yung lumusob. Kung walang camera, si Robin ang masama or what? Binodya ko yan si Robin. Alam niyo yan. Okay? Mga kababayan, binoljak natin yan. Tignan mo itong mga trolls ni Bangag. Kahit na pinatay mo na sila, nabubuhay sila. Alam mo kung bakit? Kasi gumagawa sila ng 100, maybe thousands of accounts para mag-trolling sa atin. Bakit ko alam yan? Dahil nung pumunta ako sa EDSA, doon sa, anong address yun? Doon sa, Bonnie Avenue yun di ba? Doon sa headquarters ni Bangag. Diba? Sinabi ko sa inyo yan, nakita ko iba-ibang mga computers doon sa kwarto. Sabi pa nga ni Lisa Tana sa akin, you can come here, Marika, you can use that computer. Oh, by the way, this computer, sabi na ganun. Itong computer na ito ay para sa'yo, minomonitor ka ng kanilang mga trolls doon na bayaran. Ang dami parang call center. Okay? At nakita ko yan during election time. During the time, in-expose ko na sa inyo, on the day, May 9 of 2022, na may mga foreigners doon na nag-intervene sa ating election. Then nakita ko itong mga bata pa na para silang mga nasa call centers. Sinabi ko yan, kung kayo nakafollow sa akin, sinabi ko yan. Kaya you talk about what? Anti-trolls? You go for it. Okay? Diyan, I think, hindi ko lang alam kung sino nagsulong, si Robin ba? Isulong yung anti-trolls na yan. Ang unang dyan maapektuhan ang mga Marcos, Lisa Tanas, ang mga Dilawan, Piklawan. Kasi sila wala talaga silang follower na matino. Nagbabayad sila. Okay? Ako ang masasabi ko dahil hindi,
dahil sinusuportahan ko si PRRD, okay? Walang trolls ang mga Duterte. Actually, ako pa nga sabi ko, bakit bakit itong mga Duterte, dapat meron silang mga katulad ng mga politiko na they have PR, 'di ba? Na itong mga nangyayari sa bayan, i-PR din sa international. Oh, I mean, i-report ang mga tamang reporting. Pero sila Lisa Tanas, ang dami nilang binabayaran. Ang si Cory Aquino nung nabubuhay pa, meron din silang PR firm. Nakalimutan ko lang yung pangalan, si Moloch. I forgot. Is it Moloch something, no? Anyway, so may mga PR sila. Ang mga Duterte, wala naman, tayo-tayo lang. Hindi naman tayo nababayaran, nambuboljak pa tayo. Nakita nyo, ako kahit sipo lang, binuboljak ko eh. Kasi pag, hindi naman tayo bayaran eh. Alam nyo yan. O may nakita akong mali, I don't care kung anong apelyido mo as long as patingin ko, tama yung aking damdamin and you cannot control me dahil di nyo ako bayad. Excuse me. Diba? So, eto yung maganda sa atin. Hindi tayo trolls. Hindi katulad ng mga bangag na to. Yes, I am organic. Totoo yan. Nakita po paano tayo magbardagulan. Binubardagol ko yung mga double agents. Binabardagol ko yung mga nanghingi ng pera ng mga Duterte. Kung tutuusin, kung kami ay bayaran, hindi na dapat kami nag-aaway-away. Dapat nag-ano kami, oh, girl, o nakamagkano ka ba ngayon kay congressman, kay mayor, kay senator, di ba? Right? Ngayon, mga palangga, halos lahat yan may mga troll farms. Pero ako ang masasabi ko, alright? Ang masasabi ko, ang Marcos Jr. meron talaga silang troll farms. Totoo yan, inamin naman ni Bagag, hindi yun joke. Yung inamin niya, kasi nakita ng dalawang mata ko yun, personal knowledge yun. Na meron talaga silang troll. Kaya, yung mga trolls dyan, okay? Yan ay pagdating ng alas 12 ng gabi, mamamatay sila mamayang gabi. I know, mamaya, stress na pala. Mamamatay sila. Yes, trolls are real. Love itong mga bangag na ito. So, we'll see kung anong teka, wait. Tignan natin sa ating mga juting kung mayroong mga breaking news. Baka may message na kailangan natin i-relay. Okay? Yeah, so tignan natin, magsubaybay pa tayo kung ano pa yung mga susunod na kabanata, pero let's pray for our brave 18. Pero nakikita ko ikukulong sila. So dapat may manindigan talaga. Huwag kayong pumayag na babuyin kayo dito. Yeah, buong Bisaya. Yeah, we are authentic. Ano yun, June 12? Pwede talaga. Magkaroon silang special session, sinasabi nila. Yan talaga ang ile-legitimize ni Bangag. Itong mga ulaga senators niya, ile-legitimize na. Kaya nga nila kinulong si Jinggoy eh. Kasi ito yung plano nila eh. Kaya nga nila niligawan na bumaliktad. Itong si Escudero. Sabi nga ni Alan Cayetano, may mga senator na umiiyak, lalaki pa, dahil tinatakot. Pero ang sa akin lang, kung sa tingin ng isang senador, wala siyang ninakaw, maninindigan siya dito sa majority. Pero kung may ninakaw siya at natatakot siya makulong, katulad ni Escudero, di ba? Alam nyo na. But again, lumalaban tayo para sa katotohanan. Hindi lang natin alam, sabi nyo nga, yung mga naniniwala, yung may Diyos na pinaniwalaan, lahat ng bagay sa mundong ito may kadahilanan kung bakit nangyayari. Hindi natin alam kung gagalitin nila, gagalitin yung bayan, kung manggugurgur sila, manunulak pa sila, magpapasabog silang kataratador, baka mag-aklas. Ang mga matatapang at hindi nila kakayanin kapag sobra na ang kanilang ginagawa. Only God knows. Pero nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya, we'll see what's gonna happen.